na pong ganap na millionaire. Ginagawa niya full-time or a full-time mom entrepreneur. O siya po ay top 300 earner ng buong company and a silver executive rank. Yes, an international coach and earning 100,000 per month or a six-figure earner. So siya po ay top 9 of Royals International Empire. So wala pong iba kundi si mentor. Please help me welcome Mentor Bibina Verdiz. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. All right. Thank you so much for that wonderful introduction. Nag-iiko ako. Hindi ko alam kung bakit. Once again. Narinig ako ng malinaw, guys. Mag-comment ka sa akin ng VIP. Ayan, kung naririnig mo ako. Thank you so much sa ating napaka-pogi naman. Akala ko talaga kanina si Gat Jose Rizal. Sabi ko nabuhay. Buti na lang tinuwid niya, no? Narinig niyo ba tinuwid niya kanina? Sabi niya, ay hindi po ako. Nagpaliwanag, no? Anyway, before anything else, gusto ko pong maramdaman kayong lahat kasi nakikita ko yung iba medyo lang, chill-chill lang. Pwede ba pahiram muna ng isang tenga mo? Nalilito ako dito sa camera ko kasi kailangan daw dito ako nakatingin sa baba. Pag gumanon ako, sa iba ako nakatingin. But anyway, pa-comment kung nasan ka na bansa. Gusto kitang maramdaman. Yung may mga nakahiga. Pwede bang umupo ka muna? Ayan, so hindi ko pa sasayangin yung oras mo. You are here not by accident, but you are here for some purpose. Naniniwala ka ba na lahat ng nangyayari sa buhay mo, hindi yan nangyari na aksidente lang or basta nangyari siya? Hindi po. Nangyari po yan kasi somehow baka nagpe-pray ka ng opportunity. Bisaya tayo dito, Jai. So matigas ang ating mga pananalita. Okay lang ba sa'yo? Nasa harap mo ngayon Bisaya pero maganda. Charot. Eh, so much guys, grabe naramdaman ko na. Ayan, medyo gumagalaw-galaw na sila. Pahiram muna ako ng isang tenga kasi sisiguraduhin ko sa'yo after ko mag-talk ngayon, i-receive mo to yung 2025 na ipapanalo mo talaga yung laban kasi talagang ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit mo kailangan simulan. Di ba sa mga hindi pa nag-join? At bakit kailangan mong seryosohin? Doon naman sa mga nag-full-time at lalong-lalo na sa mga part-timer natin na mga OFW happy partners all over the world. Kung nasaan ko man na bansa right now, grabe kumakaway. Parang artista ako dito. Okay, so gusto kitang maramdaman. I really hope na after my talk, ma-realize mo. Kasi kung ano man po yung sitwasyon mo right now, okay, hindi po yan yung deserve mo. Nagkataon lang na wala kang choice. Well, nandito sa harap mo, isang dating OFW, mamaya makikita mo, ano pa, paano ko ba ginawa? At bakit ba ako umabot sa ganitong klaseng, transformation? Because our business is, I call it as a spiritual journey. So dito po maiintindihan mo na nandito na pala sa harap mo. Di ba? Minsan tinitake for granted mo lang yung coach na nangungulit sa'yo mag-send ng link na pinapilit kang makapasok. Di ba? Pero ngayon, i-highlight po yan sa'yo na this opportunity, hindi mo ito kayang i-miss out the moment na maintindihan mo kung gaano kaganda yung buhay na naghihintay sa'yo right now, right here in this our online platform opportunity. But before anything else, hindi pa pala nagsisimula, no? Before anything else, I would like to, of course, this is my honor, to be here with you guys. Di ba, napakalupit naman talaga napakalapit sa puso ko ng taong to. Di ba, ever since when I started to do the business online, siya po yung nandyan. Hindi ko alam kung kapatid ko ba to sa ibang tatay, sa ibang nanay. My brother from another mother. Di ba? So that is no other than Coach March. Okay, Coach Mark, the founder of Tridents. Di ba? Kasi, guys, grabe po. Kumbaga, grabe din kami. Kung nakita mo ako ngayon, siguro, ito na yung nakita mo.
pero kung kumbaga mga result, achievement whatsoever, pero kung nakita nyo din kami before, paano kami nagsimula, lalo na si Coach Marbs, di ba, noong mga nagsimula kami online, sabi ko nga, talagang lahat pala ng bagay, pag ginawa mo consistent at tinuloy-tuloy mo lang at alam mo lang kung ba't mo pinaglalaban, ito tuloy-tuloy mo siya, talagang sobrang rewarding. So anyway, magsisimula na ako mag-slide. Excited pa nga, ganun tayo for me. VIP, 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 kasi yan po yung i-highlights ko right now, bakit kailangan mong mag-VIP. Ayan. So, sinabi ng napapogi natin na host, di ba? My name is Mentor Bibina Bordis. Okay? Dating, OFW from Dubai for 6 years na nangarap. Di ba? Akala ko kasi sa panahon na yon, di ba? Ang pagiging OFW, kasi ang sarap pakinggan ng salitang abroad. I-comment mo nga dyan kung nakarelate ka. Di ba? Lalo na sa lahat ng mga single mom na nandito, mapapinas naman, okay? Mapapinas or mapaibang bansa, wherever you are right now na nakikinig ka po sa akin, lalo na kung breadwinner ka, lalo na kung provider ka, lalo na kung isa kang nanay na ipinaglalaban mo yung pangarap mo kasi gusto mo nang makapag-ipon, because gusto mo nang umuwi, eventually gusto mo nang makasama yung pamilya mo, pakinggan mo ako kasi right now talaga pong ikaw, isa ka po talaga sa kumbaga masisindihan. Diba? Kasi grabe po yung transformation. Isang dating OFW yung nangarap kasi akala ko sa pangingibang bansa, di ba? Matutupad, makukuha ko lahat ang pangarap ko. But unfortunately, okay, doon ko po naranasan yung mga bagay, di ba, na hindi ko naranasan dito sa Pilipinas. So I believe, maiintindihan po ako ng lahat ng OFW na nandito right now. Okay? Kung hindi ka man OFW, pahiram ng oras, kung nanay ka na nagtatrabaho nandito sa Pilipinas, meaning to say, kung baga bottom line, breadwinner ka, ito po yung dahilan kung ba't mo kailangan gawin ng negosyo. Okay? Isang OFW na nangako, di ba? Pinangakuan mo yung mga anak mo eh. Somehow, nangako ka na, anak, saglit lang to, may balik ka naman, mabilis lang to, isang kontrata lang, uwi ako kaagad, ang importante lang, makapag-ipon tayo, di ba? Para magkaroon tayo ng pagsisimulan natin, umpisahan natin sa Pilipinas. Doon lang po ako nagsimula. Kaya napauko ko po yung panganay kong anak. Okay, kasi yung panganay kong anak, siya po yung tumayong nanay at saka tatay at the same time. Kasi, single mom tayo, tumawid, hindi naman sumakabilang bahay. O alam mo na. So, nilaban ko po yung pangarap ko kasi gusto ko pong maitawid, gusto kong mabigyan ng magandang buhay, desenting buhay po yung mga anak ko na hindi ko po iaasa sa kahit sino man na mga kamag-anak, di ba? Mas masarap yung ganun, guys. Kumbaga, alsa mo yan sa sarili mo eh. Yung mabigyan mo ng magandang buhay, di ba? Hindi lang basta maganda, desenting buhay, desenting eskwelahan, desenting whatsoever na maganda para sa pamilya mo. Because sometimes, nakakalungkot isipin na, alam mo yung pag nanay ka dito sa Pinas, pupunta ka sa palengke, bibili ka ng pinakamurang gulay, pinakamurang isda, pinakamurang pang-ulam, pagkain, doon sa pinakamamahal mong mga anak. Bakit? Kasi wala kang choice. So ngayon, kaya i-impart ko to sa iyo kasi right now, napakagandang buhay po yung naibibigay ko sa mga anak ko. Hindi pa man kami talaga totally well off or whatsoever, pero at least, di ba, yung magkakasama kayo na masaya, na habang masaya kayo, nagagawa nyo, napupuntahan nyo, nabibili nyo kung ano yung gusto mo, that is beyond. Di ba? That is beyond money. Pakinggan mo ako kasi hindi ka lang dito gaganda buhay mo, magkaroon ka pa ng chance na makasama mo yung pamilya mo. Pagdating ko po sa ibang bansa, wala akong choice kasi hindi po yun yung napag-usapan namin doon sa agency. Ang sabi sa agency, ganito, 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 ganito daw. Pagdating ko naman doon na hindi naman po yun ang inaasahan kong trabaho. Hindi rin yun ang sahod na inaasahan ko. So to cut the story short, nandun na po ako sa bansa na yun. Sa tingin mo, aayaw pa ba ako? Diba? Ikaw nandun ka na sa sitwasyon na yun. Lumapag sa harap mo yung trabaho. Kumbaga, hindi man yun yung naintindihan mo, hindi man yun yung pinag-usapan mo, but since nandun ka na, anong gagawin mo? Siyempre, pang choice. Nakapagpapin mo yun, tama or tama? O wala kang lusot kasi ako nandito sa harap mo ngayon. Tama talaga, tama? So, eh, magbakasyon eh. Nagpunta
ko doon, bitbit ko yung pangarap ko para sa mga anak ko. Kasi naniniwala talaga ako na dito mababago yun. Ilan pa sa inyong mga OFW right now na nandito nang lumipad yung eroplano? Diba? Ang sabi mo sa sarili mo, this is it. Nabuhay lahat ng mga pangarap mong natutulog na bahay, sasakyan, luxury, travel, savings in the bank, whatsoever na pangarap na mayroon ka paaralan sa mga anak mo, di ba? At lahat po yan na buhay. Kasi akala mo, di ba, sobrang dali na lang talagang kunin kasi siyempre, dolyares ang sahuran, kitaan. But unfortunately, nung nandoon na po ako, lumabas, kumbaga may sinasabi tayo dito na expectation versus reality. Lumapag sa harap ko yung realidad na doon pala, pag may sakit ka, pagagalingin mo yung sarili mo. Wala kang choice. Kasi the whole years, kung ilang taon yan, nakakontrata ka sa amo mo, parang nabili na nila ikaw. May sakit ka, pagagalingin mo sarili mo. Pagod ka pa, inaantok ka pa, wala kang choice. Kailangan mong tumayo para magtrabaho kasi nabayaran na yung buong taon, buong kontrata mo. And that's a very sad reality. Sabi nga, kung tatanungin kita ngayon, 'di ba? Sino ba ang importante sa iyo? Kasi magandang tanong 'to in this holiday season. Tatanungin kita, 'di ba? Kasi papunta tayo sa bagong taon. Kakatapos lang ng ating kumbaga Christmas. So tatanungin kita, sino ba ang mahalaga sa iyo? Pamilya mo or trabaho mo? Sige, wag ka na sumagot. Kasi alam ko po kung ano yung sasagot mo. Of course, family mo. Pero nasaan ka po ngayon? Tama? Pamilya, pero nasaan ka ngayon? At ang pinakamasakit doon, guys, pamilya yung importante sa'yo, pero nandyan ka po in this holiday. Nagtatrabaho ka. Bakit? Walang choice mentor eh. 'Di ba? So, dapat lang makinig ka sa akin ngayon. Kasi right now, I have a choice already. Nakasama ko ngayon yung pamilya ko sa ganitong klaseng great guys, sana po yung mainggit ka in a way na ma-inspired ka. Nasabihin mo na kung nagawa ni Mentor Bibina, kaya ko din. Kaya ko din yan. 'Di ba? So, pagdating ko doon, tinarbaho ko, sabi ko, grabe naman. Nagkasakit na. Wala na nga day off. O sige, kaway-kaway sa mga nandyan na nakarelate. Sabi ko, wala na nga. Pero, wala din ang mo, tama? Pakikita ka ba ng amo mo? Hindi lahat. Guys, ang pagiging OFW, tsambahan po yan. Minsan may among itatrato kang tao, minsan naman may amo na itatrato kang isa kang slave. That's the very sad reality, pero totoo po yan. Now, nung dumating ako doon, unang buwan, 2 buwan, 3 months, pang-4 na buwan, binibigyan ko pa ng justification, binibigyan ko ng rason yung sarili ko. Nasabi ko, okay lang kasi nagbabayad pa kasi ako ng utang eh. O, sino bang umalis ng Pilipinas na hindi nagkautang bago lumipad? Marami tayong mga ganun, right? Eh, pinangako mo doon sa pinagkakautang mo, pagdating ko doon, unang sahod ko, papadala ko kaagad sa... So, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, may rason kung ba't wala akong naipon. 5 months, 6 months, 1 year. At sabi ko, tika lang, 1 year na pala. Bakit ganun? Nakabayad nga ako lahat, pero ba't ganun? Wala pa rin akong ipon. Guys, alam mo kung ba't hindi ka nakaipon? Just recently, na-realize ko, kaya pala hindi ka makapag-ipon. Magkaiba pala kayo ng goal. Yung goal mag-ipon, yung goal ng pamilya mo, minsan ubusin yung ipon mo. Yung kinikita mo. Okay? Mararamdaman mo yung pamilya mo pag 26, 27, 28, 29? After mo magpadala, wala signal ang Pilipinas. May bagyo. Tama ba? Eh, na lahat. Okay? Pero ito yung point ko. Nung umikot sa ganon, isang kontrata, 2 kontrata, 3 kontrata, naka 3 years na, guys. Walang ipon, as in wala eh. Sabi ko, hindi pwede to. Nasaan ang hostesya? Kasi hindi naman ako nag-abroad para pangkain lang. Sige nga, taas naman ng kamay dyan kung nag-abroad ka lang para lang pangkain. Kasi guys, kung pangkain lang, kayang hanapin yan dito sa Pilipinas. The fact na nag-decide ka na mag-abroad, hindi lang yun pangkain. Nag-decide ka sana mag-abroad kasi gusto mo somehow mabago yung buhay niyo mag-anak. Tama po ba? Pero bakit ganun, mentor? Para akong nag-iigib ng
alam mo yung nagigib ka ng timba, punong-puno. Pero ba't suddenly parang butas? Kasi pero ipon talaga. Diba? So, doon po ako nag-come up sa idea na sabi ko, hindi to pwede. Kailangan kong makahanap ng ibang source of income. Okay? Hindi pwede na yung pangarap ko ang mag-adjust para sa akin. Hindi pwede na yung pangarap, yes, tama. Kailangan ako ang mag-adjust para makuha ko kung ano yung gusto ko. Hindi ko po tinanggap yung 25,000. Tatanungin kita ngayon kung isa kang OFW, whatsoever, kung nandito ka sa Pinas, yan lang ang mahalaga mo, 25,000, 30,000. Pag pinutol ko yung isa mong yung isa mong arms ngayon, babayaran kita ng 50,000. Papayag ka? Hindi. Bakit? Hindi yan yung halaga mo. Pag pinutol ko yan, kahit 1 million, hindi ka papayag eh. Ibig sabihin, guys, worthless po ikaw. Di ba? Masyado po yung value natin. Pero bakit po tumatanggap tayo ng barya-barya na sinasahod sa atin? So, hindi ko po yun tinanggap. To cut the story short, isa po ako sa produkto ng how. Palagi kong sinasabi, from how to wow na life. Because right now, makikita mo mamaya yung transformation ko. And that's because of the brave decision I once made in my life. Nagdeklara po ako ng giyera against poverty. War against poverty. And sinabi ko sa sarili ko, hindi pwede na nag-sacrifice ako, iniwan ko yung mga anak ko, iikot lang pala yung buhay ko sa uno. Diba? A2, sa 3, sa 5, katapusan, sahod, padala. Sahod, padala. Kung kailan magsasahuran na, doon pa lalong sumasakit yung ulo ko kasi hindi talaga kasya. So sabi ko sa sarili ko, kailangan kong makahanap. So napakaswerte natin. Guys, ayan po yung trabaho ko ha. Makikita nyo dyan, dalawa po yung trabaho ko in 6 years sa Dubai. Una kong amo yung nag-alaga ako ng baby. Okay, binuntis pa lang siya, nasa kanila na ako. So nakatatlong taon ako. Sabi ko, baka kasi maliit yung sahod, kaya hindi ako nakakaipon. Ganon din pa iniisip ko. Kaya lipat ako sa ibang amo. Yung pangalawang trabaho ko, wala ng baby, pero yung mga hayop yung inaalagaan ko. Medyo malaki-laki ng sahod ko dito, nasa 4,500 dirhams. Medyo malaki-laki na offer yan, kasi kahit ngayon, yung sahuran sa Dubai, medyo mataas pa din tong 4,500. Kasi umaabot na yan ng nasa 60, 70,000. Kasi akala ko, pinangangatwiranan ko kasi, naakala ko, dahil lang maliit siguro yung sahod, kaya hindi nakakaipon. So, sabi ko lumipat, pero alam nyo, ganun pa din eh. Ito yung naintindihan ko. Nung nakilala ko, di ba, Coach Mars, next slide, ayun. So, I am so blessed. Sobrang blessed ko kasi, all people, di ba, other coaches somehow, can be other, whomever na mga malulupit dito sa community natin, di ba? But out of all people, talagang nakilala ko po itong anghel po ng buhay ko. And right now, hindi po ako matapos-tapos. Napasalamatan siya kasi sobrang grabe po yung ginawa niya talaga sa buhay ko. Can I believe all of us here know her, the person behind, di ba? Mentor Tanya Morales. And ganun ka po, dapat pasalamatan kayang na yan. Pasalamatan mo talaga yung coach mo na yan. Imagine mo, hindi mo yan kaano-ano, hindi mo yan kadugo. Nangarap yan, tapos dinamay ka. Nagets mo? Hindi ako nagagalit, nagpapaliwanag lang. Alright? Naintindihan ko na sinabi niya, yung sipag mo kasi, sabi niya, ilagay mo sa tamang opportunity. Di ba ang ganda? Sipag plus right opportunity equals success. Kasi maraming uy guys, lahat ng OFW masipag ha? Lahat ng empleyado na dito sa Pilipinas, masipag yan. Pero bakit hindi yung mayaman? Yan yung sinasabi ko na sipag plus right opportunity equals malupit na resulta. So nung naintindihan ko yan, hindi pala pwede na dito lang ako sa ginagawa kong to. Kaya alam mo, sa dahilan kung bakit ako napahiram talaga ng amo ko eh. Pinahiram niya ako nang sinabi ko na may nakita akong napakagandang opportunity online. Tulungan mo naman ako kasi ilang taon naman na ako sa inyo, sabi ko, never naman akong nag-approach sa'yo. Meron lang akong nakita na gusto ko talagang umpisahan tong project na to.
siguro naman gusto mo din kahit papano na yung katulong mo maayos din yung buhay. Di ba? Gusto mo din naman siguro na, somehow, parang tumusok doon yung sinabi ko sa amo ko. Pwede mong gamitin strategy yan, guys. Di ba? So sa lahat ng mga dito, tatapatin na kita. Wala pong sikreto sa negosyo natin. Bakit may top earner? Pinaka-basic na ginawa nila is nag-VIP account sila. And yun po yung ginawa ko. Hindi ka maniwala, pero umaga kami ni Mentor Tanya nag-usap, gabi po ako nag-join. Yun yung sinabi ko palagi, na ang pera, pera lang yan. Kaya mo siyang gawa ng paraan. Kasi na nagkita kami, nagkausap kami ni Mentor Tanya, umaga, guys, kahit ituwad mo po ako, wala po akong barya na malaglag. Kasi wala talaga akong pera. Hindi ako walang pera, guys. Negative, pag sinabi mong negative, baon sa utang. Pero nung naintindihan ko na sinabi niya, kung ganyan ang sitwasyon mo ngayon, mas lalo mo siyang ipangutang. Mas lalo mo siyang gawa ng paraan. Bakit? Kasi ito na yung huling pangungutang na gagawin mo sa buhay mo. Kasi, I will make you. Totoo yun. Sinabi talaga niya. Ako, pinanghawakan ko lang yung sinabi ng mentor ko, ng coach ko. Kaya ikaw, dapat ganun ka din. Panghawakan mo yung sinasabi ng coach mo. Diba? Kasi yan yung mag-guide sa'yo. Yan yung magtatawid sa'yo. Ikakadi ka niyan. Diba? Sa buhay na pinapangarap mo. Diba? So sinabi niya sa akin, gawa mo ng paraan. Diba? Kasi God, uuwi ka, you will be the first millionaire in your family. At, anong pakiramdam pag pinangakuan ka ng presidente? Boto mo ako kasi bibigyan ko kayo ng trabaho. Parang nakakalakas ng loob kasi ano na yan yung malupit na tao na Pero nung sinabi yan sa akin ni Mentor Tanya, nung binalikan ko yung kanyang timeline, nabi ko, napaka-credible na tao. Ang daming pinayaman. Dapat ganun ka din sa coach mo. Hindi lang ang daming pinayaman. Nakita ko, seryoso talaga siya sa ginagawa niya. Pagising ko, agad naka-good morning. Bago ako matulog, yun yung pinakahuling last na mag-good night. Hindi mo ka mag-anak. Ganun pa yung coach mo. Di ba? So sabi ko, grabe naman, nakaka-overwhelm naman tong community na to. Hindi ko sila kaano-ano, pero grabe po yung talagang effort pag-guide na ginawa. So to cut the story short, ginawan ko ng paraan. Grabe po, 3 bagay lang yung sinabi sa akin ng mentor. Uuwi ka for good na merong sasalo sa napakagandang negosyo. Uuwi ka for good na you will be the first millionaire in your family. Uuwi ka na kailanman hindi ka na babalik sa ibang bansa para magtrabaho. Kung babalik ka man, hindi ka na para magtrabaho, kundi mamamasyal-masyal na lang kayo kasama ng mga anak mo. And guys, yun po yung nangyayari sa akin right now. So dito mayroon lang ako isang slide. Ipapakita ko sa inyo, sa lahat po ng mga nagpa-part-time na ginagawa po yung negosyo natin. Pag sinabi mong part-time, part of your time, part of your day, part of your activities, iba po yung part-time sa full time. Baka kasi sinasabi mo sa coach mo, mentor, ay coach, part-time, ginagawa ko talaga yung negosyo. Pero nag-scroll ka lang pala sa Facebook, sa TikTok, sa Reels, sinasayang mo yung oras mo. Hindi ka po noon humahataw. Daydreaming po para sa akin ang tawag noon. Hindi mo inaaral yung negosyo. Kasi sa akin, sobrang klaro kung bakit ko to gagawin. Hindi kasi to para sa akin lang. Ginawa ko to para sa mga taong umaasa sa akin. Kung ikaw ngayon, okay ka na? Kasi sanay naman talaga tayo, mga empleyado eh. Sanay tayo sa hirap ng buhay. Kung ikaw okay ka na, tanungin mo yung mga tao na umaasa sa'yo kung okay na ba sila. Kung hindi, ito yung rason ba't makailangan seryosohin yung negosyo natin. So ginawa ko yung negosyo, binibilisan ko yung trabaho ko. Kasi after kong magtrabaho doon sa bahay ng amo ko, nasa computer ako, nasa cellphone ako, inaaral ko yung negosyo ko. I make it sure na in every day na ginagawa ko, sa araw-araw, sa 24 hours, at least nagawa ko yung, party ng negosyo ko. Because 1 hour every day na inaaral mo yung negosyo mo, that is 365 hours in a year. And that's, palagi kong sinasabi, that's a huge learning. Grabe na po yung matutunan mo doon. Diba? Kasi hindi mo naman to gagawin ng kumbaga hindi mo naman siya gagawin na mapabilisan. Kung ikaw yung taong nag-join dito na gusto mo agad kumita, ikaw yung pinakaunang malalaglag dito. Kasi dito, patibayan to, patagalan to, tiyagaan to, di ba sabi nga, tuloy, tuloy, tuloy lang. So ginawa ko yung negosyo, although nung mga una, sabi ko, pare ba talaga ako dito? Nagkaroon din ako ng ng mga ganon, ng moment.
Na, kasi kaway-kaway sa mga nakarelate na nandyan. Nag-isip ka din ba? Hindi kaya sayang yung pinag-VIP ko. Di ba? So, sa mga feeling ko, ang ginagawa ko lang, mini-message ko yung coach ko, yung mentor ko. Humahanap ako ng outlet. Dapat ganun yung gawa nyo, guys. Hanap ako ng outlet. Hanapin mo yung coach mo, mentor mo. Mentor, ganito po kasi yung pinagdadaanan ko ngayon. Wala pa ibang makaintindi sa'yo niyan, lalo na kung according sa about sa business natin, mentor mo, coach mo. Lumapit doon sa kasamahan mong katulong. Diba? Kasi ang sasabihin talaga sa'yo niyan, aba, sinabi ko na kasi sa'yo, huwag ka mag Ikaw kasi nagpa-auto ka din sa online eh. Di ba? So, you have to connect to the right person and that is your mentor. That is your coach. Ilatag mo. Walang ibang pinakamabilis na makaunawa, makaintindi sa sitwasyon mo, lalo na pag about sa business natin. I mean, coach, for me, yung coach dito, yung mentor natin dito, hindi lang that just for the business, but i-considered mo yan as your family extension. Whatsoever, love life ba yan, family problem ba yan, may maitutulong yan somehow. Kasi pamilyado din yan, di ba? May partner din yan. So, i-open mo yan. Kasi doon po ako bumilis. When I become a very transparent to my mentor, to my coach, that's how kumaga doon po nag-unleash po talaga ang lahat sa akin. So ginawa ko yung trabaho ko, binibilisan ko yung trabaho ko. Bakit? Kasi naintindihan ko na after ko magtrabaho, para marami akong oras na may bibigay sa negosyo ko. Kasi naiintindihan ko na dito sa negosyo ko na to, dito makakatawid po ako. Sa pagiging from katulong into pagiging ganap na negosyante. Naintindihan ko na sa pagiging katulong somehow walang mangyayari sa akin. Naiintindihan ko na pagkatulong lang ako habang buhay, yung buhay lang ng amo ko ang gumaganda, pero hindi yan yung buhay ko ang gumaganda. Tandaan mo palagi, empleyado ka man, OFW ka man, kung nasaan ka man, as long as you're working to someone else, it's very impossible for you to be successful. Mahihirapan ka. Diba? Maliban na lang siguro kung isa ka sa mga malulupit na nasa position kang matataas dyan, kung presidente ka ng isang kumpanya. Diba? But the rest of the empleyado, napakalabo pong makuha natin yung pangarap natin. Totoo po yan. Kumpanya lang po yung mayaman. Yung amo lang ay yung mayaman. Kasi ano, ginamit lang tayo talaga. Sinisip-sip lang yung galing mo. Kung nasa sales ka, sinisip-sip lang yung galing mo, yung energy mo, yung talino na mayroon ka. But at the end of the day, diba, sila po ang nagdadrive ng mga malulupit na sasakyan. Hanggang ngayon, ikaw pumapara ka pa din. So you really need to check the reality. Magkaroon ka po ng evaluation sa sarili mo na ito ba talaga yung worth ko? Hanggang dito lang ba talaga yung kaya kong gawin? Kasi ako nung sineryoso ko po, pagkatapos kong magtrabaho, pinupuntahan ko na agad yung phone ko. Sineryoso ko kasi naintindihan ko na sa pagninegosyo ko, dito po ako makakatawid. And true enough, sa kakakunti-unti, kautay-utay ko. Isang oras, isang araw, isang oras, isang araw. Mentoring, coaching, training, YouTube. Ano ba yung hindi mo pa naintindihan? Kasi ikaw naman po ang nakakalam kung ano yung kulang sa'yo. Kung mayroon kang hindi naintindihan, lapitan mo si coach. Kulitin mo si coach. Bigyan mo ng trabaho yan. Nahimik ka, ginugulo-gulo buhay mo. Ngayon na nangarap ka na, tumaya ka, nangungutang ka, diba? Dapat i-priority ka niyan. Nagalit. Diba? So, ganun. So, sabi ko, Kyle, pinapasok ko sa'yo in a week para kitain yung 100,000 in a month. So, na-broken down niya. Yung a month na income ko na 100K, na-broken niya in 2 weeks. Ganito dapat, ganitong tao. Ilang tao sa isang araw. Para mas reality. Kasi hindi mo naman i-hit yung goal mo sa end of the month eh. I-hit mo yung goal mo to broken down in a weeks. After ng weeks, days, pag nakukuha mo yung goal mo in every day, in every week, then definitely ma-hit mo yung goal mo in the end of the month. That's the reality. Di ba may kasabihan tayo dito, numbers will not lie. Pwede tayong mag-motivate dito ng 2 araw, 3 araw, pero pag hindi mo sinunod yung mga sinabi ng mga taong kumikita o may resulta dito, baliwala sa iyo ang mga Zoom event, mga training. Kasi dapat, the fact na narinig mo ako ngayon na nagsalita, kaya nga palagi kong sinasabi, ilang coach pa ba yung gusto mong marinig? Ilang resultado pa bang tao yung gusto mong marinig? Ilang mga OFW top earners pa ba yung mga nakauwi for good ang gusto mong marinig? Para sabihin mo rin sa sarili mo na kaya ko din yan.
Diba? Sino ba yung mga yan? Maganda pa nga ako dyan sa nagsasalita na yan. Yung mukha naman yan. Diba? Dapat may ganun ka eh. Dapat may ansa kang ganyan. Tama? Oh. So ako, hinato yung negosyo. Guys, Dubai na Dubai pa lang. Hindi pa po ako nakauwi for good. Alam niya ni Coach Marvs, talaga pong nagwa 100,000 na po ako. Kasi, kinakausap po yung mentor ko eh. You have to sit with your mentor, with your coach. Coach, ito yung bibitawan kong pera, 100,000. Okay, after that, ano yung kasunod? Ano ba yung gagawin natin? Ilang tao pa dapat ipakausap ko sa'yo? Eh, coach, kasi medyo hindi ako marunong magsalita, hindi ako marunong mahihain ako. Ilatag mo lahat yan at nang nagkaintindihan kayo, walang ibang magpapabilis sa'yo kundi ikaw. Kasi ikaw na, hindi naman manghuhula yung coach mo. Nagagalit na naman ako. Di ba? So, to cut the story short, ginawa ko yung negosyo, guys, grabe. Nagsimula sa maliit lang hanggang sa unti-unti. Na lumaki hanggang sa before I knew it. Grabe guys, ang dami ko na palang natulungan ng mga taong naniwala, nagtiwala, sumunod, di ba? Kasi gusto rin nila ng pagbabago. Imagine mo, dito ko po naranasan. Bakit ko ito highlights? Dito ko po naranasan sa income na to, 14 days. 132,000 guys, 14 days. Sa Dubai po, 30 days po. Tuwad baliskad, kung sa Bisaya pa, alas 5 pa na madaling araw, gising na ako. Gitulog ako niyan, alas 10 ng gabi. Alas 9 ng gabi, ang sahod pagdating ng katapusan guys, 25,000. Tapos yung bang tipong pag nakuha mo na yung sahod mo, sasabihin mo sa sarili mo, ito na pa talaga worth ko? Meron ka bang ganyan? Di ba? Sabihin mo sa sarili mo ngayon. Kasi alam ko, ginalingan mo dyan. For sure, ginagalingan mo dyan sa ginagawa mo. Pero ito yung tanong, saan ka dinala ng galing mo? Kasi kung dinala ka ng galing mo sa six-figure na income, di ba? Sa resulta na malulupit, na nagta-travel ka na, you have a luxury house, dreams, your luxury dream car, whatsoever, then forget about it. Kung ano yung sinasabi ko ngayon. If that's the case. But if not, ito po yung dahilan kung ba't mo siya gawin. Kasi dito po, guys, imaginein mo yung mga ganyang klaseng resulta. Diba? Wala nang bakas na katulong. Gusto mo ba yung ganon? Kasi dito, hinataw mo pala yung negosyo mo. Hindi ko alam, guys, trust me. Hindi ko alam na may mga tap-tap pala dito. Alam ko lang, alitap-tap eh. Wala akong alam mga yung pala pag sinarado, may top 1 pala dito. May mga ganon pala. So, mas na-addict ako na gawin ko, seryosohin ko yung pagtulong. Kasi I realize na given na po talaga yung resulta. Given pala talaga yung pagkita. Seryosohin mo lang po yung pagtulong doon sa tao na naniwala at sumabay sa'yo dito sa community. Once na ganun ka na, then pag tiningnan mo yung DTC mo, aba, ang lupit pala. Grabe pala yung pumasok sa akin. Ikaw ba yung tipo na hindi mo na binubuksan yung DTC mo kasi doon ka na sa DTC ng downline mo kasi doon ka mga naglalagay ng tao? Doon mo sa isang DTC naman, dito naman sa isa naman sa mga leaders mo. Then, eventually, pagising ko ng umaga, hindi ka lang, yung DTC ko pala, i-check ko nga. Ganun ka ba? Oh, guys, you really need to, upgrade. Kasi umabot pa ako sa ganun na, and I believe sa lahat po ng mga nandito right now, uh, patapos na po yung 2024. Papasok po yung 2025. Ano ba yung gusto mo? Yung 2025, isang taon na lang din ba? Isang taon lang din ba yan sa buhay mo na masasayang lang? Kasi uubusin mo lang sa kung saan-saan, pag-i-scroll, pag-tiktok, pag kung saan-saan ka nagwe-waste ng time? Or isang taon na 2025, sabihin mo sa sarili mo, 2025 is for me to win. 2025 is for us to win. Actually, napaka-perfect ng timing ng pag-invite sa akin dito ni Coach Marbs. 'Di ba? Kasi patapos yung taon, papasok yung next another year na sabihin mo sa sarili mo, tama na yung wasting time. Tama na po yung lalo na sa mga nandito na yung mga edad natin, 'di ba? 'Di ba? Eh, tumatanda ah. Sabi nga nila, age is just a number. But we have a reality. Okay? Kailangan mo pong magpakatotoo sa sarili mo na gusto ko after ko ng talk ko ngayon, sabihin mo sa sarili mo, ano ba talaga gusto ko sa buhay ko?
Kasi for sure, nandito ka ngayon, hindi yan aksidente, uulitin ko. Nandito ka, somehow, may isang tao na nasalamin mo ba yung sarili mo ngayon na oo nga, no? Ang sayang naman pala ng oras ko. Sinayang ko lang sa kung saan-saan. Hindi ko sabi nga nila, you can save money but you cannot save time. Kasi ang oras po, natutulog ka, galit ka, in love ka, masaya ka, whatsoever. Ang oras po, tumatakbo po yan. All you can do in time is to utilize, to maximize. Simple, yun lang po yung kaya nating gawin. Kaya nung naintindihan ko po yan, binilisan ko pong matuto dito sa negosyo natin. Kasi naniniwala ako na kung ano mga top earner na yan, abati ka lang, kaya ko din yan. May ganyan ka bang alsa sa sarili mo? So dito, ito po yung isa sa nakapunta din tayo ng Okada. Ilang beses na ako dun sa Okada. Diba? Yung katulong, rumampa guys, naka-red carpet. Alam niyo ba, ako na gano'n, na binibidyohan ako, sabi ko, hala, nakita ko to sa sarili ko nung minsan na nangarap ako. Nag-flashback sa akin. Yung mga dating pangarap ko lang, unti-unti, isa-isang nahuhulog sa kamay ko dahil sa napakagandang opportunity na nakita ko. And from that opportunity, I really tried. I really work hard. I hustle. Consistent po ako sa ginagawa ko. Despite and despite sa mga sitwasyon na meron ako. Kasi hindi naman ibig sabihin, pag hinihit mo yung goal mo, pag kinukuha mo yung mga pangarap mo, whatever, hindi naman ibig sabihin, wala kang mga up and down na mga pinagdadaanan. Mayroon po. Pero dapat mas malinaw yung bumubulong sa'yo. Diba? Na gusto ko ng ganitong buhay, ito talaga yung ipapanalo ko. So, ayan po, grabe guys, di ba? Katulong pa ba yan? Grabe, mga nandyan, no? Mga nag-jacuzzi tayo, guys. Grabe na yan. International and local travel qualifier, ang isang konyang, ang isang kadama, ang isang nani. Different terms, pero isa lang yan, OFW katulong, di ba? Pinaganda lang, ganun. So, nung nag-millionaires club ako dito, nung nakapag-travel yung mga movement na yan, mayroon nag-flashback sa akin, yung nandyan ako sa, nasa pinakamataas ako nasa sky. I was in the sky. Nag-flashback sa akin lahat from day one na nag-join ako. Up until that very moment na sinabi ko talaga sa sarili ko, buti na lang, tinuloy-tuloy ko talaga. Nahirapan man, di ba? Nadapa man, nagkakamali man, di ba? Pero yun kasi yung lamang ng mga successful na tao eh. Successful people, ginagawa nila kung ano yung kailangan gawin kahit hindi sila komportable. Totoo po yan. Poor people, ginagawa lang nila yung isang bagay pag komportable sila. Pag hindi na, quit. Because that's the easiest thing to do. Yun kasi ang pinakamadaling gawin eh, yung mag-quit. Alam mo yun, yung walang bayag, takbuhin. Alam? Takbuhin. Pag nahirapan, takbo. Hindi mo alam sa kakatakbo mo. Bubulaga sa yung napakalikang obligasyon mo sa buhay mo na natatambak na iipon kasi hindi mo, 'di ba, hinahataw ng maayos yung negosyo mo. Habang yung ikaw ngayon bago ka pa lang nag-join, 'di ba? Yung mga nandito, even yung mga coaches natin ngayon na nandito sa hub, yung mga coach na nakikinig sa akin ngayon, bilisan mo matuto diyan. Habang hindi ka pinakaabol ng obligasyon mo. Kasi kapag kapatay papetiks-petiks ka dyan, nandyan na yung mga obligasyon natin sa buhay, mag-chat na yung parents natin, yung mga empleyado. Diba? Magbabalikan ka na ng obligasyon mo. Hinahabol ka na kasi papetiks-petiks. Ganon din naman, harapin mo din. So bakit hindi mo siya harapin na masaya ka, na humahataw ka na na-enjoy mo? Diba? At the same time, binibilisan mo. Kasi alam mo na sobrang rewarding pagdating sa dulo. Kasi yun po yung nangyayari sa akin right now. And guys, ako naniniwala, it doesn't matter who you are. Ulitin ko hindi mahalaga kung sino ka ngayon. Kung ano sitwasyon mo ngayon. Sad-sad ka ba? Nasa rock bottom ka ba? Taob ba yung bangka mo? Baon ka ba sa utang? Basag ba yung pamilya mo? Heartbroken ka ba? Whatsoever na sitwasyon meron ka right now. Tandaan mo yan. Isang sitwasyon lang yan sa buhay mo na pagdadaanan mo lang. Kasi once na sinarabaho mo, sineryoso mo itong opportunity na nakita mo right now, pagdating ng panahon, kwento mo na lang yan.
The rest is history. The rest is your story. Story to tell. Story na ikikwento mo sa lahat ng tinapal na grabe, nilaban ko, tinayuan ko talaga yung pangarap ko na ngayon nandito na ako. Sobrang worth it. Diba? Worth it the fight. Huwag ka mag-alala kasi lahat ng sitwasyon na may, kung ano man ikaw ngayon, saan ka man, ano mang status, ng, pinapaganda lang po yung kwento mo. Okay? Pinapaganda yung kwento mo pag sa shooting. Di ba pag nag-shoot yung mga artista, ang dami kayong mga ganap yan, hindi mo na ganap kasi kapag movie na lang. Pero yung tipo, aantayin talaga nila yung pagputok ng araw, nakatutok yung camera, di ba yung artista kailangan naka-ready na siya. And ang dami-dami yung mataba. Matagal ang matapos yung movie kasi yung mataba papapayatin muna. Tapos yung payat matatabain. May kasi gusto nila talagang authentic yung movie. So, sobrang lupit ng mga pinagdaanan nung sinushoot pa lang yung pelikula, guys. Pero, nung nilabas, now showing, grabe, blockbuster. Bakit? Sobrang ganda. Dahil sobrang ganda sobrang lupit ng pinagdaanan. Meron man yan roller coaster rides, up and down, twist and turn. But ang pinakamaganda is na ipanalo mo hanggang sa dulo. Yan po. The real score. The real score is na ipanalo mo yung buhay na gusto mo para sa'yo at para sa pamilya mo kasi naniniwala ka, di ba, na hindi ka lang dito somehow, for nothing. You are here kasi hinahanap mo kung ano talaga yung gusto mo sa sarili mo. Ako, nung nakita ko po yung ating online platform, ginamit ko po ito para po ako makapag-serve. Palagi kong sinasabi, nung nasa ibang bansa po ako, ibang lahi po yung pinaglilingkuran ko. Literal, katulong, naka-uniforme, palaging yes, madam, ang sinasabi. Pag pinagalitan, sorry, madam. Ganon ka din ba? Ibang lahi po ang pinagsisilbihan ko. Pero ngayon po, mga OFW, mga kapwa ko po, OFW ang pinagsisilbihan ko. May mga point na kahit antok na ako, pag tumawag yung OFW ko, wala akong choice. Bakit? Because I love them. Gusto ko yung feeling na naniwala sila sa akin na pwede pa palang ilaban yung pangarap nila. Diba? When you are here, kung nandito ka, nakatulad ko, na ginagawa mo yung negosyo not just to earn money, but somehow to serve, then ikaw po yung mananalo dito, literal. If you are here kasi nakita mo na this can be a vehicle, para mag-serve ka, ito yung purpose mo sa mundong to, yung tumulong, di ba? Nandito ka para makita din ng lahat ng mga tao na nawala na ng pag-asa na pwede pa palang ilaban yung pangarap. Kung ikaw yun, palakpakan mo po yung sarili mo. Kasi yan lang po ang magpapabilis talaga sa'yo. Yan yung fuel mo. Diyan po hindi sasablay, makukuha mo talaga lahat ng gusto mo. Bakit? When you love what you do, success will follow. Alam natin lahat yan. Bakit hindi ka yaman sa trabaho mo sa ibang bansa? Makita mo pala yung amo mo, pinumura mo na sa sarili sa isip mo eh. Tama. Sabi mo, ito na naman eh. Ginawa ko na lahat, ginalingan ko na nga. May masasabi pa din eh. Hindi mo perfect, tama. O, so, ano mo dyan, hindi mo naman talaga love yung ginagawa mo. When you love what you do, again, success will follow. Bakit ko ginagawa yung negosyo? Kasi ulitin ko, yan po yung mga inspiration ko sa buhay. Guys, know your deepest why. Alamin mo po kung bakit mo gagawin, para saan, para kanino. Di ba parang Nescafe lang, para kanino ka ba bumabangon? So, yan po yung aking mga dahilan kung bakit ko ginagawa yung negosyo. Sabi nga nila, if you're born poor, that's okay. Di ba, wala ka nang magagawa doon. Hindi mo na pwedeng hukain pa yung mga, kung sino mga kanununuan mo, magulang mo, whomever na nawala na sila, kasi sisihin mo sila. Kasi sila, wala rin naman silang parental guidance doon, di rin sila naturuan, tama? But if you die poor, that's the big question mark. Kung pinanganak kang mahirap, okay lang yan. Pero pag namatay kang mahirap ka pa rin, kasalanan mo na yan. Because there are so many opportunity out there. Maging open mind ka lang. Try to have a look. Tingnan mo yung mga sa paligid mo nangyari ngayon. An online thing is the next big thing. Yan po, kasi isa po kami sa talagang nakasabay dito sa ating online.
platform dito sa ating online community. Isa po ako sa natulungan na project ng ating community na nakauwi for good na sobrang talagang nabago yung buhay. Natuldukan yung pagiging OFW. Diba? Isa sa natulungan. At yan po yung gagawin natin sa'yo. Ipipila ka po. Lalo na po kung nagplano ka ngayon, nagbabalak ka, gumagawa ka ng paraan, nangungutang ka, naglo-loan ka para makapag-VIP ka. Tama po yung decision mo. Hindi ka po nagkakamali dyan. Kasi isa po ako sa minsan lang din nangutang. Proud to say na pinangutang ko yun. Pero yun na po yung huling pangungutang na ginawa ko sa buhay ko. Because from there, doon po unti-unting nabago yung buhay ko. And syempre, tinapatan ko ng action. Kasi yung pera mo, yan po yung pinakamaliit na itinaya mo dito. I'm telling you. Okay, yun yung pinaka-last na thing na tinaya mo dito. Yan pinakamalaking itinaya ko dito yung oras ko kasi talagang inaral ko po yung negosyo ko. Inintindi ko po siya. Tiningnan ko yung flow ng business. So, kung ikaw yung gano'n na tao na nakikinig sa akin ngayon, guys, sabihin mo din sa sarili mo na kaya ko din yan. Isang OFW, di ba? 50 years old, kami birthday ko lang 2 months ago, and the other month, isang OFW na hindi ko tiniran yung age ko, di ba? Wala akong pakialam sa edad. Isang OFW na nangarap ng sobrang taas para sa pamilya. Sabi nga nila, may kasabihan tayo dyan na be contented for what you have, but don't forget to pursue what you want in life. Because life is a matter of choice. Pinipili po ang magandang buhay. Kung anong sitwasyon na meron ka ngayon, ikaw po ang may kagagawan yan. That is the sum up, totality sa lahat ng mga past years na decision mo. So sa tingin mo ngayon, kapag ka nag-decide ka, di ba? 1 year, 2 years from now, mag-decide ka lang ngayon. It doesn't matter, may pera ka o wala, hindi mo alam paano makapagsimula. Ang gusto mo lang, basta nabuo yung decision mo sa sarili mo na gustong-gusto mo ng pagbabago, magugulat ka. The universe will conspire. I-deliver niya sa'yo lahat yan. May tao, di ba, may event, may pangyayari, basta somehow na gagawa talaga at gagawa para, di ba, maibigay sa'yo yung buhay na gusto mo. Basta kailangan mo lang talagang magdesisyon. Imaginein mo isang katulong hindi nag-aral. Well, guys, hindi ako nag-aral sa totoo lang. High school pa lang, demotivated ako mag-aral. Bakit? Kasi yung teacher, nakikita ko, nagtitinda ng tosino. Alam mo yung nagpapautang ng ibon, gano'n. Sabi ko, ganito pala yung mga teacher. Ganito pala. So, parang, akala ko mali din yun pero yung pala, ako talaga, result-oriented pala ako. Pagka yung coach ko, mentor ko, malupit, resultado, doon ako nakikinig. So, dapat ganun ka. Di ba? So, grabe guys. Kumbaga, I really hope na lahat na nandito ngayon, nasindihan ka, na-inspired ka na, seryosohin mo to. Hindi lang para sa'yo, para sa mga taong umaasa. Kasi yung oras natin, hindi po tayo pabata. Di ba? Yung oras natin nauubos. Lagi ko sinasabi, okay ka ngayon kasi kumikita ka pa. Okay ka ngayon kasi nakakapag-provide ka pa. Okay ka ngayon kasi nabibigay mo pa sa kanila kahit paano yung gusto nila. Pero what is life after OFW life? What is life after 60 years na natapos ka na sa pagtatrabaho mo dito sa Pinas? Ano ba, isa ka lang din ba sa nagra-racking chair dyan? Pag nagra-racking chair ka, sasabihin mo, oh, was it a good fight? It was a good fight. Di ba? Maganda ba yung laban na ginawa ko? Di ba? Dapat ikaw yung tipong sasabihin mo sa sarili mo na buti na lang. May nakita akong community. Buti na lang may nakita akong mentor. Buti na lang may nakita akong coach. Di ba? Na talagang, di ba, tinawid talaga ako, tinuruan ako. Pag nagsimula ka ngayon sa lahat ng mga mag-VIP, huwag ka pa mag-alala kasi lahat ng kailangan mo sa negosyo nito, isusubo at isusubo po sa'yo. Spoon feeding ang tawag namin dito. Oo. Kasi nangarap po kami. Ako nangarap. Yung coach mo na yan nangarap. Di ba? Hindi mo man yan kaano-ano pero nangarap yan. Gusto din yan na marating mo kung saan man kami nakarating. Because nakikita nyo dito sa last slide ko, your life is your message to the world. Di ba? Your life is your message to the world. So make it sure that that message, di ba, will inspire to a lot of people. Di ba? Na yung tipong magmamarka yung pangalan mo na pag sinabing Bibina Burdis, napakalupit niyan, hindi yan takbuhin. Hindi yan tumutok sa lahat ng problema at challenges na dumadating. Dapat ganun ka din.
magkikwento lang din naman sa atin yung mga anak natin. Dapat yung kwentong pinakamalupit, yung tipong pagpasok nila sa mansion mo, meron kang napakalaking frame na picture mo dyan, ang sasabihin ng mga kapu-apuhan mo, di ba? Dahil dyan sa lula namin na yan, kaya naputol yung kahirapan. Kaya nandito kami ngayon. Di ba parang si Henry C, di ba? Patay na si Henry C, pero grabe hanggang ngayon. Generation to generation, buhay na buhay po yung ginawa niya. Dapat ganun ka din. Di ba? Because deserve mo po ng napakagandang buhay. Your value is not a coin. And I really hope na na-inspired ko po kayong lahat. Okay? And I hope this is not the first and the last na mag-guest tayo dito. Thank you so much, everyone. Balikan mo yung coach mo. Katulad ng sinabi nung nag-share kanina, balikan mo yung coach mo, tanungin mo, ano ba yung sinasabi ni Mentor Bibina na VIP? Ano ba, paano pa talaga gawin yung negosyo? I-guide mo naman ako ng tapos. Pag-meeting kayo ng coach mo, di ba? Pag-usapan nyo, kasi ipapanalo natin yung 2025 mo. Okay ba tayo, Dan? So with that, thank you so much, everyone. Thank you so much for having me here. Back to your coach. Okay? And of course, How we do. natin, Look who we are. We are the dreamers.